O, kita ninyo, nakakapawi ng maraming kasalanan. Kaya tayo inuutosan ng Diyos na gawin ito. Ano, lahat tayo na kumilala kay Jesus, tinanggap siya bilang Panginoon tagapagligtas. Lahat tayo, hindi lang mo si pastor, lahat tayo inuutosan niya, inaatasan niya. Ikaw na nakatanggap ng kaligtasan, nakatanggap mo ba ang kaligtasan? Kung natanggap mo ang kaligtasan na malinaw sa iyo, so lahat ng nakatanggap ng kaligtasan mula sa Panginoong Hesus, lahat ay inaatasan niya na gawin ito. Nang sabi niya doon na kapag ginawa natin ito, sabi niya, itong tanda ninyo, ang sino mang makapagpabalik, sino man sa atin, ang makapagpabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay, ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nagpapawi ng maraming kasalanan. Tingnan niyo po, na kapag ginawa natin ito, nililigtas natin sila sa kamatayan. Ano ba yung kamatayan tinatawag dito? Kamatayang spiritual. Kapag ang isang tao ay hindi nakapakinig ng salita ng Diyos mula sa bawat isa sa atin, sila ay patungo sa kamatayang spiritual. At ang kamatayang spiritual, lahat ng patay sa espiritual ay tutungo o pupunta sa apoy ng impyerno. Dadalhin lahat ang tao doon. Kaya nga tayo, sa susunod, ipapractice natin, may Lord Supper tayo eh. So, ipapractice natin ito kung bakit kailangan maging malinaw sa atin ang lahat ng ito kung bakit tayo inaatasan ng Diyos. Hindi pwedeng atasan ng Diyos yung hindi niya anak o hindi niya tagasunod. Ang inaatasan niya na gumawa nito ay walang iba kundi ikaw na kanyang iniligtas. Ikaw na kanyang tagasunod. At tayo rin, kapag tayo naging masunurin sa Diyos, marami ang maliligtas. Tingnan niyo po, sabi doon, maraming makakapagpabalik ng mga taong namumuhay sa kasalanan. Tama ba? So sabi rito, ito ang tanda ninyo, sino mang makapagpabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nagpapawi ng maraming kasalanan. Nililigtas natin sa apoy ng impyerno at napapawi ang kanyang kasalanan. Paano mapapawi yun? Paano maliligtas kung hindi tayo hahayo? O hindi natin pupuntahan? Sino dapat mong puntahan, Ira? Sino dapat mong puntahan? Sabihan, Lady Ann, si Jeniel, si Cedric, dalawang Cedric, Alvin, Lawrence. Tama ba? So lahat kayo, Giliomag, lahat kayo na narito. Ikaw kayong dalawang bata, pagsabihin nyo ito, puntahan ninyo na merong kapahamakan na maaaring mangyari sa buhay ng bawat tao kapag hindi natin naipahayag. Kaya nga puntahan natin. Sabi doon, kaya nga humayo kayo, gawin niya nating alagad. Ibig sabihin ng alagad, tagasunod. Nino, na ating Panginoong Kristo. Para para maligtas sila. Para sila ay maligtas sa apoy ng impyerno. Maligtas sila sa galit at puot ng Diyos. At kapag ang sila'y nasabihan, sila rin ay mawawala o mapapawi ang kanilang kasalanan. May tutuwid natin sila yung kanilang mga maling pamumuhay. Paano kung walang naririnig sa atin? Paano kung walang nakikita pagbabago kay Ira, kay Lydian, kay Jeniel, di ba kay Aika? Doon sa ating lahat ng mga boys, paano natin sila madadala? Sasabihin ng mga magulang ninyo, paano pa ako sasama sa inyo? Hindi naman nagbabago pala kayo. Ganyan pa rin pala kayo. Ipakita natin yung pagbabago bilang tagasunod ng Panginoong Kristo. Yung pagbabago na makikita sa atin yun na magdadala sa atin para sila, sa kanila, para sila sumama sa atin. Dahil alam natin na ang lahat ng tao, kapag hindi sila nakarinig ng salita ng Diyos, sila ipapunta sa apoy ng impyerno. Sa kapahamakan, tignan nyo, sa Marias, chapter 3, verse 2.
inagaw sa apoy. Oh. Katulad, ganun inahalintulad, sabi rito, sinabi ng anghel, ni Yahweh kay Satanas, hatulang kanawa ni Yahweh, Satanas, hatulang kanawa ni Yahweh, na pumili sa Jerusalem. Ang taong ito, gaya ng isang pagpag na inagaw sa apoy. Alam niyo ba yung nasa ano tawag daw? Nasa kalana? Inahalintulad dito eh. Ang taong ito gaya ng isang pagpat na inagaw sa apoy. Di ba? Nakano na doon, patungo na siya talaga sa apoy. Na aalisin natin sila, aagawin natin sila. Nakano na siya doon eh, parang nakapasok na siya doon, patungo sa kapahamakan, nakapasok na. Lahat naman talaga tayo eh, papasok na sa kamatay, sa kaparusahan eh. Dahil naman sa biyaya at tabag ng Diyos, tayo ay maliligtas. At kaya nga, yung doon sa mga nakipag-isa kay Kristo, wala na sila sa ilalim ng kahatulan. Paano sila makipag-isa kay Kristo kung hindi nyo sila sinasabihan? Paano sila maalis sa kahatulan kung hindi nyo sila hinihikayan? Paano sila makipag-isa kay Kristo? Paano sila maalis sa kahatulan? Hindi tayo gumagalaw, hindi tayo kumikito. Hindi natin sinasabi. Tingnan natin. Juan chapter 3, verse 18.